Isang araw, habang pauwi ako mula sa Moody Gear sakay ng aking jeep, nakita ko sina Carvalho at Mandana na naglalakad sa luntiang bukid na kumikinang sa sikat ng araw. Marami sa ating mga matatanda ang hindi natuwa na ang isang siyentipiko na may sweldong 12,000 rupees ay bukas na. Naglalakad kasama ang isang batang nayo na nagngangalang Mandana. Sa una ay madalas nilang sabihin na si Carvalho ay isang henyo, ngunit siya ay nagbabasa ng sobra at medyo baliw. Minsan, sa isang pulong ng mga may-ari ng plantasyon, narinig ko ang isang malaking tao, isang lokal na politiko, na nagsasabi sa isang tao na mag-ingat sa Carvalho. Madalas niyang sinasabi sa isang tao na siya ay isang komunista at binabantayan ng mga pulis ang kanyang mga galaw. Natahimik ako na parang walang narinig. Kahit na ang mga taong hindi nakakakilala sa kanya ay nagpahayag ng kanilang paghanga at papuri kay Carvalho nang walang anumang dahilan. Ngayon ang parehong mga tao ay nagsimulang kinutya. Samantala, ipinagyayabang ni Mandana sa Moody Gear na ang ministro ay natusok ng mga bubuyog dahil tumugtog siya ng tambol. At sa ilang kadahilanan ay nagbago ang mga tambol at halos alam ng pulisya na si Mandana ang dahilan ng kalituhan noong araw na iyon. Tinawag nila si Mandana at sumigaw, para sa ilang kadahilanan, kita pati. Ngunit dahil natusok din si Mandana ng mga bubuyog, hindi nila mapatunayan na siya nga iyon at pinaalis siya, na nagsasabi, handa ka na bang umalis? Panipi. Bumusina ako sa likod at pinahinto ang jeep. Kumusta, mahal kong binata? Pupunta ako sa iyong bahay. Saan ka pupunta? Tanong niya. Go, sir. I am going to my house, sabi ko at sumakay sa jeep. Nagawa mo akong ibenta ang iyong hardin, Ginoo. May lumapit sa akin. Ipinadala ko siya sa Moody Gear. Bakit? Anong balita? Nakakainip kasi ang mga burol at pagsasaka, sir. Tama, nabighani din ako sa mga burol. Oo, sir. Taga-Bombay ka rin. Naiintindihan ko. Medyo mabagal. Kailangan nating matutong tumingin ng bukas ang ating mga mata, sabi niya. Iniisip ko kung totoo ba ito. Sa sandaling hinawakan ko ang kahoy, ang wormwood ay lumiwanag sa isang paghiging na tunog. At medyo na-curious ako. Iniisip ko kung gaano karaming iba pang mga hindi nakikitang sorpresa ang naroon na hindi ko alam. Kailan mo nakilala si Mandana, sir? Sabi ko. Tinawag ka ni Maria Bandaramaye sa aking nayon. 15 araw na akong kasama mo, Ginoo, sabi ni Mandana. Gaya ng sinabi ni Mandana kay Carvalho, ang nakita ko sa kagubatan ay hindi palayok ng alak. Ngunit ito ang paraan ng pag-aalaga ng pukyutan dito. Nagulat si Carvalho at sinabing, hindi ko pa ito nakita. Saan ako pupunta at makikita ito? At dumating siya kasama si Mandana. Nang makita niyang bumaba na kaming lahat sa jeep, tuwang-tuwa si PR. Masaya siyang sumama, sinabing may magandang entertainment program siya ngayon at nagtanong, maaari ko bang buhusan ng kape ang aking asawa? Nagpanting ang kanyang mga tainga sa sobrang pagkaalerto. Nang pisilin ito ni Carvalho at hawakan ito, sumigaw si Mandana mula sa likuran, nako, huwag mo itong hawakan, Ginoo. Ito ay isang napakadeterminadong aso. Kung sino man ang humipo sa ulo nito, wala itong magagawa dito. Si Carvalho ay maingat at pinagmamasdan ito mula sa malayo. Pagkatapos ng kape, tumungo kami sa kagubatan mula sa Laguna Baga. Pinangunahan ni Piare at Kiwi ang daan. Minsan na kaming nakapunta sa kagubatan, kaya sa pagkakataong ito ay hindi na ito masyadong mahirap. Hinawa namin ang daan gamit ang aming mga espada at pumunta sa puno kung saan nakalagay ang palayok. Lumilipad ang mga bubuyog sa palayok. Nang makita ni Carvalho ang mga bubuyog, sinabi niya, "Oh, mga bubuyog. Splendid, kaya napakalupit nilang kumagat. Ngunit sila ay nagtatrabaho ng husto, kita mo." Tumayo ako ng medyo malayo sa kaldero. Lumapit si Pierre Mandana Carvalho sa palayok. Dahan-dahang itinaas ni Mandana ang palayok. Sumirit ang mga bubuyog sa loob habang nanginginig. Isa itong napakalaking palayok. Tumanggaw si Mandana sa ilalim ng bigat ng palayok at sinabi, dapat mayroong isang palayok ng pulot, Ginoo. Kasabay nito, ang tunog ng mga wire na hinampas, at ang galit ng mga bubuyog ay nagsimulang saktan kami ng isa-isa. Hindi kinaya ni PR ang sakit at nagsimulang sumayaw. Galit na sigaw ni Mandana, kung galit ka, itago mo ang sakit at manatili ka rito. Kung mananatili ka rito, yayaman ka. Kung sumayaw ka, mas matutokso ka. Sinubukan kong kontrolin ang apoy at naglakad palayo. Gayunpaman, tumulo ang luha sa aking mga mata. Napatingin ako kay Carvalho.
Bagamat umaapoy ng husto, sinubukan niyang magpanggap na walang nangyari. Itinaas ni Mandana ang palayok at hinaipan. Dahan-dahang umakyat ang mga bubuyog, sumisingit na parang mga ulupong. Ang pulot-pukyutan, na siyang kulay ng pulot, ay kumikinang sa ilalim ng palayok. Samantala, may ipinapaliwanag si Mandana kay Carvalho. Curious na tanong ni Carvalho at tumango. Pagkatapos ay dinampot ito ni Mandana at ibinalik sa kanyang pwesto, at sinabing, hindi mo na kailangang ilagay sa kahon, Ginoo. Nagawa mo na ang mantika. Iwanan ang mantika sa isang sukli lamang. Ang pulot ay hindi mapupunta kahit saan. Gagawa tayo ng bagong sukli at ilalagay ito sa kahon kapag handa na ang mga bubuyog. Buong sumang-ayon si Carvalho sa kanyang opinyon. Mangyaring magdala ng kutsilyo at isang plato, sabi ni Mandana kay Pierre. Tumakbo si Pierre patungo sa bahay na nakabukas ang kanyang mga tainga. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Carvalho ang pulot na lumago sa isang palayok. Sinabi ni Mandana na ang pulot ay lumago sa kabundukan sa ganitong paraan sa mahabang panahon. Noong araw na iyon ay binigyan kita ng isang garapon ng pulot. Ito ay tinatawag na pot honey. Ganito ang paglaki at pagkuha ng pulot mula sa isang bahay pukyutan, paliwanag niya sa akin. Kumuha ng kutsilyo si Mandana at pinutol ang iba pang piraso, nag-iwan lamang ng isang hiwa. Inilalagay namin ang palayok sa ilalim ng puno. Pagdating namin sa bahay, namamaga ang labi ko at ang labi ni PR sa bigat. Ang kanilang mga mata ay singkit na parang isang Mongolian. Ngunit sina Carvalho at Mandana ay hindi namamaga. Ipinaliwanag ni Carvalho na napakaraming beses na silang nakagat ng pulot kung kaya't ang kanilang dugo ay nakabuo ng isang kaligtasan sa sakit. Sa bahay, sabi ng asawa ko, mukha akong bagong tao. Tuwang-tuwa si Carvalho. Nagsimula na rin akong maging curious dito. Pagbalik namin at dinala siya sa research center sakay ng jeep, ang sabi niya, alam naman natin na ang pag-aalaga ng pukyutan ay isang siyentipikong diskarte na kamakailan lang ay nagsimula. Ngunit kung titingnan ang ganitong uri ng pag-aalaga ng pukyutan, tila ito ay ginagamit na mula pa noong unang panahon. Dapat nating tingnan kung ang ganitong uri ng pag-aalaga ng pukyutan ay maaaring mabuo sa isang bagong paraan. Wala akong nasabi dahil namamaga ang mukha ko.